Meron lang tayo ditong 4 na peraso or 3 peraso ng ating talong. Hugasan lang muna natin siya. Kuha tayo ng ating chopping board at kutsilyo. And then, hihiwain na natin yung ating talong. Char! So, tanggalin muna natin yung gilid niya. Mga gilid-gilid ng talong. And then, peel lang natin gamit yung ating peeler. Peel lang natin yung balat ng ating talong. Kasi medyo hindi magiging crispy pag hindi natin yan tinanggal. So yan guys, kailangan ang inyong pipiliin na talong dito ay yung mga medyo malalaki na talong. Para yung paghiwa mo dito mamaya ay hindi siya manipis. Kailangan maging mataba yung ating talong. So tulad dito guys, hiwain lang natin siya sa gitna. And then hiwain lang natin siya again sa gitna. And then hiwain lang natin siya sa gilid ito hanggang makakuha tayo ng parang maninipis na hiwa. So ang tawag sa ating recipe ngayon ay octopus fried talong. Diba gusto niyo yun guys? Kailangan lang natin ma-achieve dito ay yung parang walis walis tambo. Tulad yan guys. So repeat the process lang. So 3 talong ang ating nagawa dito kasi yung isang talong natin ay may uod. Siguraduhin lang natin na malinis yung ating talong at walang uod dito. Ayan guys, nakadepende sa iyo kung gaano kalaking hiwa or gaano kaninipis ang iyong gusto. Pagkatapos ay meron lang tayo ditong malamig na tubig and then ibabad lang natin yung ating talong para hindi ito mangitim at para din maging crispy yung ating talong. So after 10 minutes guys, ay isiseason lang natin yung ating talong ng ating salt and pepper. So kulang tayo ng ating pinggan. And then ilagay na natin yung ating 3 peraso ng ating talong. So kung nakikita nyo guys ay medyo nangitim na yung ating talong kasi hindi natin nababad yung iba. Season lang natin siya ng salt and pepper. At konting ginisa mix lang guys. Kasi hindi tayo dito maglalagay ng iba pa nating condiments. Hindi tayo dito maglalagay ng sibuyas at bawang. Sa Magic Sarap or sa Ginisa Mix kasi nandun na lahat ng ating mga ingredients. Pero naglagay pa rin tayo ng paminta at asin. So rub lang natin para malagyan lahat ng ating mga talong. Pagkatapos ay set aside lang muna natin siya. Mag-beat muna tayo ng ating itlog, 2 peraso ng itlog. And then season lang natin siya ng Ginisa Mix, yung natirang Ginisa Mix kanina at salt and pepper. At maglalagay din tayo ng 1/4 cup ng ating all-purpose flour. Then beat lang natin siya hanggang mag-well combined. Pagkatapos ay magdadagdag tayo ng sugar para mabalance lang yung asin or yung asim at tamis. Pagkatapos sa isang malinis na pinggan nga ay maglagay tayo ng ating breadcrumbs. At pagkatapos ay ilagay na natin yung ating octopus na talong dun sa ating itlog or dun sa ating butter. At then siguraduhin lang natin na malagyan lahat yung ating itlog, yung ating talong. Pagkatapos ay ibuhos na natin or ibudbud natin dun sa ating breadcrumbs. Lagyan natin lahat pati yung sa loob guys ay dapat malagyan ng breadcrumbs para maghiwalay-hiwalay siya. Hindi siya magdikit-dikit pag ipernito na natin. Pagkatapos set aside lang muna natin siya. Mas maganda kung ilagay muna natin sa ating cooler, sa ating chiller o sa ating freezer. Pagkatapos repeat the process lang guys. Siguraduhin lang natin na hindi mag-break or hindi maputol yung ating mga talong. Ayan guys, sabi ko nga kanina, mas maganda kung ma-chill muna natin siya para maging crispy at manuot talaga yung lasa or yung ating nilagay na breadcrumbs at yung ating nilagay na butter. So para sa ating complete list of ingredients,
ay nandun sa ulihan ng ating video or nandun sa ating description box. So pag nalagyan na lahat, set aside lang muna natin ito or ilagay sa ating chiller, and then magpapainit na tayo ng ating kawali. So sa isang pan nga ay maglalagay tayo ng oil, painitin muna natin siya, and then maglagay lang tayo ng oil. Mas maganda guys kung naka-deep fry ito, pero dahil wala tayong budget okay lang yan. Pagkatapos ay check lang natin kung medyo okay na yung ating oil gamit yung ating wooden spoon. Kung magbabubbles na yan, okay na yan. Pagkatapos iprito na natin yung ating octopus talong. Pag-iwalay-hiwalayin lang natin siya guys para mag-expand siya at hindi siya magdikit-dikit. Ang ating ginamit dito na apoy guys ay low to medium lang para hindi agad ito masunog. So lutuin lang natin ito ng 2 to 3 minutes hanggang maging crispy at maging golden brown na yung ating talong. Pagkatapos ay flip lang natin ito. Kung nakikita nyo guys, sobrang crispy na. Flip lang natin and then lutuin na lang natin ng another 1 minute na lang guys hanggang sa maging crispy nang siya. So kung makikita nyo guys ay golden brown na siya, para siyang fries, di ba? Masarap siya na ulam at masarap din siya na pang merienda. So, pagkatapos ay hanguin lang natin ito, i-drain lang natin para matanggal yung mga oil guys. Nakaka-high blood din yan. Pagkatapos ay tara na at mag-plating na tayo. Ayan guys, ito na yung ating final product. 3 piraso ng ating talong ang ating nagawa dito. Mas masarap to kung malagay tayo ng mayonnaise or yung ketchup or isasaw nyo sa tuyo or sa ating soy sauce. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Para sa ating complete list of ingredients ay nandun sa ating description box sa baba nakalagay. Huwag ka na ding matubiling mag-like and subscribe and mag-follow sa ating Facebook page Happy Tummy by RD. Yung link ay nandun din sa ating description box sa baba. Thank you for watching. Stay safe. God bless and see you again on our next upload. God bless.